Masayang araw po. Dito tayo muna sa ating mga consolidated pen na pinaglipatan po ng ating mga matatandang inahin. Yan po, malilim ang lugar nila dito at wala na po ang ating mga biik. Naiwalay na po ang mga malalaki nating biik dito dahil nga po inaasahan natin na may mga anak na uli sa ating mga alaga rito. Ang naging problema lang po namin sa pag-aawat ng ating mga biik ay hindi po namin sila nabakunahan ng hog cholera. Kulang po ang supply ng hog cholera ngayon. Dalawa po yung kinukunan ko ng gamot, pareho po silang walang dumarating na stocks. So pag may dumating po ay tatawag na lang daw sila at umorder po ako ng 150 doses. Mga 100 doses po kasi yung ating kailangan gamitin na, kaya po yung 50 ay akin namang i-stock na muna. Matagal pa naman po ang expiry pag dumarating ang mga bakuna. So yan po, nangangain ng damo ang ating mga inahin. At may mga nakabubong na po rito. Ibig sabihin, may umanak na. Bakante na po ang pugad na ito. Ayan po ang ating dalawang inahin. May akay ng biik. Yung isa lang po yata ang may biik. Pagdating ko po, sabi ni Mariano, dalawa na po ang umanak sa ating mga inahin dito. Kaya timing naman po na in-schedule na rin natin ang paghuli sa ating mga pwede nang awatin. Ayan po ang ating bulugan, si Mr. Mario. Ba't hinihingal ka, Mario? Pagod na pagod ka. Ha? At nakakalat naman po dito ang iba pa nating mga inahin. Yan po, nagbubungkal pa rin sila. May nalabas pong mga plastic. Tuloy-tuloy po nating lilinisan na pupulutin ang mga yan. Ayun, may isa pa pong biik na hindi nila nahuli. Maliksi siguro ang biik na ito. Mabilis magtatakbo. Kaya nakaligtas pa siya. Pero maya-maya lang po, huhulihin din yan at isasama na dun sa ating mga inawat. Yung pong umanak dito, yung isa daw po ay 6 ang anak, patay ang isa. Yung isa naman po ay 5 ang anak, namatay din ang isa. So 5 at 4 po ang naging biik na buhay dito sa ating consolidated pen. So yan po, medyo mahawan-hawan na. Mas madaling nyo nang makikita ang ating area at ang ating mga alaga. Yan nga po, may nag-iisang naiwang biik. Ito po yung ating shed na ginawa. Ang one side ay dun sa mga lumang poste ng building at tinayuan po namin ng mga kahoy naman dito sa kabilang side niya. So eventually po ay magdadagdag tayo ng mga inahin dito. 21 na lang po ang ating inahin sa kulungan na ito. At bago po o pagka-anak ng pangalawang beses ng ating mga dumalaga ay maglilipat na po tayo dito. Para maabot din po natin ang mga 25 to 30 heads dito. Dahil may mga aalisin na po tayong inahin. Kamukha po niyan, yung mga nag-aanakan natin, yung dalawang nauna ay 5
at 6 lang ang inianak. Dahil medyo may edad na po ang ating mga inahin, pakupas na ang kanilang production yan. So ito po ang kanilang isang area habang pinagpapahinga natin yung ating unang ginamit na lugar. Ito po ay nalagyan na rin namin ng baboy noong una pa. Mga palakihin po ang ilinagay namin dito. Wala pa po yung rabbitry noong araw. So ngayon po ay gagamitin na nating breeding pen ito. At yung nandun sa kabila po ng bakod ay ang kanilang alternate pen naman para po mapagpapahinga pa rin natin ang lupa. So yan po, halos malinis na itong ating alternate pen o yung kanilang pinag-alisan. Sumabit lang po ako sa dragon fruit kaya napaatras. Yan po, tatamnan namin ng kaunting gulay. Ang sitaw po siguro ang aming itatanim. At sasabugan po natin ng apog yan para po ma-disinfect ang lupa at makapagpahinga. So yan po ang ating mga magiging activities, pagtatanim at magsasabog pa rin po. At ipagpapatuloy natin ang pagpaparami ng ating mga alaga dito sa 4A Animal Farm. Magme-maintain po tayo siguro ng 75 to 80 na sow level at hopefully po ay maging mas productive na tayo sa mga susunod na panahon at tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral kung ano pa ang kailangan nating gawin. So ito po ang ating mga matatandang breeder. Silip naman po tayo dun sa kabila para po makita natin yung ating mga dumalaga at bagong inahin. Ito naman ang ating mga palakihin. Gutom na. Dinig nyo po na naungol. Inihahanda na ang kanilang pamerienda. Po, medyo tumahimik na ng kaunti at busy na sa pagkain. Sinara na po namin yung pintuan dito sa kabilang kulungan. Kaya 40 feet na lang ang ating pakainan. Ito po yung ating 51 heads. Dito sa kabila yung ating 24. Dahil po dating 27 ito, kumuha tayo ng 3 buluganin. Kaya po 24 na lang ito. At dito po sa dulo ay yung mga bagong awat galing dun sa ating consolidated pen. Ayan po ang ating mga inawat. Yung iba ay nandyan po sa pre-range area. So ito pong mga ito, bibigyan pa natin ng paunti-unti ng feeds. Na starter feeds na puro, hindi lang po sapal ang kanilang kakainin.
Yun nga lang po ay hindi natin na bakunahan ng hog cholera bago natin iwalay. Gawa po ng walang available na hog cholera vaccine. May isa pa po akong tatawagang tindahan sa San Fernando naman. Kung mayroon po yon, bukas magtutuloy po tayo ng pagbabakuna. Pag hindi po, ay next week na. So yan po ang ating mga palakihin. Silip naman tayo sa ating Dumalaga Pen. Dito po tayo sa expansion area muna. At dito po tayo maraming umanak. Magpapalit lang po ako ng aking footwear bago pumasok sa ating Dumalaga area. So ito po ang ating expansion area. Ikot po tayo at tignan ang ating mga alaga at ang kanilang mga naging biik. Yan po, nakagrupo ang isang pulutong dito. Yan po si Mama Pig. Ipakita ko po sa inyo kahapon, no, ng isang araw ito na kuha sa labas. So yan po, may isa lang ba yung anak mong batik? Di ba dalawa yan? Isang batik po at 5 yung kanyang mga itim na biik. Karamihan po sa ating mga inahin ay may halong batik ang naging anak. Meron pong ilan naman na purong itim. At meron po yung may guhit. Tulad po nung napaliwanag ko noon, yan pong mga batik na ganyan ay lahi ni Berktib. Yung pong mga guhit-guhit naman ay lahi ni Mulefooט. Yan po, yung mga biik pong yan ay sa dalawang inahin. Hindi naman po isa yung inahin na umanak ng mga biik na yan. So yan po, tuloy natin ang pag-ikot. Yan po, may nagpapadede dito at guhit naman po ang kanyang mga halong inianak sa itim. So malamang po ang inahin na ito ay apo ni Mulefooט. Kasi po ganyan ang traits na ilinalabas ni Mulefooט noong araw. Yan pong mga may guhit na ganyan. Siyam pa rin ang anak mo. Dumagdag ng isa. Siyam pa rin po. 5 yung may guhit at 4 yung itim. Yung isa pong itim ay kanyang ampon. Galing po dun sa kapitbahay niyang umanak. Tumawid po yung isang itim at hindi na umalis. Kaya yan po, at least magaganda po ang kanyang mga anak kahit na siyam ang kanyang inaalagaan o pinadedede. Bilog naman po sila. Yan po ang ating mga biik. May mga pag-alagala na rin po sa ating mga alaga dito. Maliliksi na po yung mga biik, kaya nagpapalipat-lipat na po ng pwesto. Yan po, batik din ang combination dito. At yung pong isang yon, batik na may brown. So mas madalang po yung lumalabas nating ganyang klaseng batik compared po dun sa batik na puti ang kanyang background. Ito po siguro yung pinakahuling umanak. Ito nga po, 4 yung kanyang inianak. Anak po siguro ito nung matapang.
At malayo pa ako ay nagki-clicking sounds na siya. So lahi din po ni Mulefoot ito. Gawa po ng yan, biguhit. Babae po yon. Iwan na po natin siya. At dito po sa pulutong na ito, ang maraming umanak. Kaya po magkakadugsong na halos yung ating barong-barong dito o linto. Yan po. Huwag ka naman gulatin. Ayan po. Wala yung kanilang mga inahin. May iniwan na babysitter. Yan po ang mga nag-anakan na natin dito sa ating expansion area ng second breeding pen. Dito ilan yung umanak? 12 na? So 12 na po yung umanak. May 2 pa pong malapit na ring umanak. At magang-magana po ang kanilang mga bulba. So within a day or two po malamang ay aanak na rin ang mga yon. So yan po, halo-halo silang ng mga biik, nagsama-sama na. At doon nga po tayo nag-umpisa sa sulok na yon, sa pag-ikot dito sa ating second breeding pen. Gawa po kahapon, wala akong tsinelas na pampasok, hindi po ako nakalapit sa mga biik. Kaya po ngayon ay sinigurado kong may magamit ako para po makita nyo ng mas malapitan ang ating mga alaga dito po sa ating second breeding pen. So yan po ang ating mga malalaking daga dito sa second breeding pen ng 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.